So, ayan mga kalalaki, lagi niyo pong tatandaan, bago tayo mag-i-start, bago natin lalagyan ng mga gamot-gamot, bago kailangan po muna natin i-analyze po natin ang buhok ng ating kliyente. So, ayan, ang kanyang hair. So, may pagka-kinky ang kanyang hair. Nakikita naman po niyo yung tuktok. Ayan. Kailan ka na-rebond? 2 years ago. So, 2 years ago, so mapapalaban talaga si Lola Pikay. So, ang lalim, medyo dry na po. Ayan, ang kanyang hair. So, kinky po ang kanyang hair. Ayan. Ano nga po lang pangalan natin? Si Cecil. Ayan. May asawa na, dalaga. Ayan. Ano ba? May asawa na? Dalaga. Dalagang-dalaga siya. Ano, may nagre-react. Ayun, nagre-react sa tabi, oh. Kasama niya ang kanyang loved ones. Pero dalaga daw siya. O, sige. Ayan. Harap ng konti para makita ang ating model na hindi siya maniki. Ayan ang ating model. So, nakikita nyo, kinky ang kanyang hair. So, mamaya makikita nyo ang after result ng ating gagawin. Ayan. Ikot ulit. Ayan. Okay. Ang gagawin natin po sa kanya, magre-reban. Tapos, then, syempre, dahil na-dry nga ang buhok niya, at syempre, hindi maiwasan pag nagre-reban talaga, gagamit tayo flashes, so, magda-dry talaga. So, kailangan natin ng treatment. So, gagamitan po siya ng mga bagong gamot ngayong bagong labas na naka-intriga, Botox. So, itatry po natin sa kanya 3 times better Brazilian Keratin. So, gagamit po tayo ng Botox na Brazilian Keratin sa kanya. So, abangan niyo po kung anong result. So, para po magkaroon po kayo ng idea. Okay? Ako po si Lola Kikay. Kung ang hilig niyo po ay pagpapaganda at kakikayan, bisitahin niyo lang ang aking YouTube channel. Dahil ang aking mga content ay nagbibigay ng mga tips, tutorial at iba pa. Tara, mag-subscribe na kay Lola Kikay! Lola Kikay, ready po muna natin ng mga gamit-gamit na gagamit natin sa kliyente bago tayo mag-start para diretso po ang ating trabaho. Siyempre, ito, meron tayong clip para maganda po ang pag-sectioning. Ayan, para pantay-pantay at ang ear cup, ear cover, ayan, protection din natin sa ating kliyente para iwas iritasyon sa kanyang skin. Ayan, yan, mga chemical action na maiiwasan natin. So, at ito naman po ang gunting. Ayan, kung may hindi ka ay sa kanyang buhok, ayan, yung gamitin natin ang gunting, sukulay, at ang cup, ayan, lalagyan ng mga gamot-gamot na gagamitin natin sa kanya. Ang spray, ang blower, ang plancha, at ang mahalaga po ay syempre dapat protection natin, mga Lola Kikay, ang gloves. Ayan po, kailangan din natin iwangatan ang ating mga kakamay. Ayan, mga Lola Kikay. So, let's start! So, yan, na-sectioning na po natin siya. Pero bago po tayo nag-sectioning, syempre, sinampuan ko po siya. Gumamit lang po kayo ng kahit anong shampoo, wag lang po conditioner. Ha? Yung tata, para po mabawasan po, maalis po yung mga excess oil na nagmano sa buhok niya noong mga nakaraang araw, kung ano man po. Ayan. So, hindi ko na po pinakita pag-shampoo. Ayan. Pero ngayon po, ito na po. Ayan, ayan, ayan. Ang pag-sectioning natin. 1, 2, 3, 4. At don't forget, maglagay ng ear cover. Protection po yan sa irritasyon, sa cause ng chemical reaction, kung ano man po. Ayan. Importante po ang protection natin para sa ating kliyente. Ayan. Huwag kakalimutan ng ear cap, ear cover. At ang balabal. Ayan. Ito po mga bagong labas po ngayon na balabal. Ayan. Punas-punas lang. Kinabukasan, pwede na po kagad gamitin. Kaya di na po nyo labhan kasi plastic naman po siya. So, at inyong gloves, importante po, naka-gloves po tayo para maiwasan din po ang irritasyon sa ating skin. Mapangalagaan din po ang ating mga kamay bilang mga beautician. Okay? Let's start! So, ayan, magsasali na po tayo. Ang gamit ko pa ay Verdon Ginger. Ayan, sakto lang po, madali naman po magdagdag ng gamot. Ayan, kita nyo, yellow ha, huwag kayong magkakamali na ilalagay. Ayan. So, set number 1 pa lang tayo, ha? Set A. So, ayusin natin ang ating buhok. Kaya maganda dapat section para pantay-pantay natin malalapatan. Pantay-pantay natin malalapatan ng gamot. Ayan po, kumuha na po tayo ng bagyang manipis ng buhok. Alam niyo naman po, pag kinky, napakahirap unatin niya. Kaya dapat bawat hibla ay siguradong malalapatan natin ng gamot. Yan, pinong-pino ang pagkuha ng gamot. At iwasan din po natin malalapat sa anit kasi delikado po. Pwede mag-cause po ng pagkakalbo at pagsugat-sugat ng ulo. Kasi pag umabot na po sa anit yan, ay hindi na po natin mahabol. Tuloy-tuloy ang gana niya sa buhok hanggang sa magputol-putol. Kaya ingatan natin huwag lumapat sa anit. Ayan. Ayan, habang ina-applyan natin, i-massage muna natin para sigurado na absorb na kaagad ng buhok niya ang ating nilalagay na gamot. Ayan
po habang nagpapayad tayo, ayan, chika-chika naman natin ng bonggang-bongga at sagutin natin mga ilang comment, mga katanungan sa ating comment box. Ayan, ang katanungan po ni Miss Lilette Adriano. Ang tanong niya po daw, gusto niya po na magperban kaso naglalagas po ang kanyang hair. So normal lang po na may paglalagas tayo sa araw-araw, pero kung napapansin natin at marami na paglalagas at nakakalbo na po natin buhok, ay problema na po talaga. Huwag po na tayo magperban. May mga kadahilanan kung buhok bakit po naglalagas ang ating hair. Maayon sa hormone, o may kulang tayong vitamina, o lagi nakatali ang buhok natin, stress tayo, laging puyat. Yan po yung mga kadahilanan na maaaring naglalagas ang ating buhok. So ang mahalaga po dyan, solusyonan po muna natin ang problema ng paglalagas sa ating buhok bago po tayo magpariban. Maraming po salamat sa inyong magandang katanungan, Miss Lilette Adriano. Para naman po sa katanungan ni Miss Babes Omnes, ayan, pag nagpariban po, ilang araw po pwedeng gamitin ang hair botox. So masasabi po ko yan, lahat po nagpapariban ay need po kaagad ng treatment. Kasi nga po, ang lahat na ginagamit na nating chemical sa ating hair ay nagkukos ng dryness. So, pag nagpa-rebond po na antimano, partner na po talaga ang treatment. Yung mga rebonded hair kasi dara nga po sa init ng plancha. So, yung mga nagpaparebond mo, usually 2 to 3 months din talaga ng treatment. So, maraming po salamat sa inyong magandang katanungan, Miss Babes Omnes. Pantanong kay Miss Benafed de Serra, yung 4-day result po, Lola Kikay, nagplancha po ba kayo? Yung katanungan po niyan ay para po sa Eye Care Botox. So, ipapapat na lang po dyan ng video sa Eye Care Botox. Ayan. Hindi po siya nagplansya. Humingi lang po ako ng picture at video ng 4-day result. At yun po ang ipinasa niya sa FB. Nasa tingin ko 80% effective na ang 80% stating ng Eye Care Botox. Hindi po kami nag-reband. Hindi namin po. Nag-hair color lang po kami at nag-botox. So, interesado po kayo. Panoorin lang po nyo ang review ko po sa Eye Care Botox. Maraming salamat po. So, yung mga kalalagay, dire-diretso lang po tayo pagpapayad natin kasi matapos natin ang kabuuan ng kanyang buhok. Ayan. At sa mga bago pa lang po nanonood ng aking video sa YouTube channel Lola Kikay, ayan, don't forget mag-subscribe na po kayo, like and share na rin po para makikita. At don't forget, turn on the notification para laging update sa aking mga bago pa dating ng videos. So, ayan, patapos na po tayo. Pagkatapos po nito, leave lang po natin ng 20 to 25 minutes. Based po sa instruction. Pero hindi naman po lahat gano'n kasi minsan po, depende po sa texture ng buhok ng ating client kasi meron po madaling maluto, meron naman po hindi. Katulad dito, kinky po to, sigurado medyo matagal po. Pero, kung di pa po siya luto, dapat nakamonitor tayong maigi sa oras, dagdag lang tayo ng 5 minutes hanggang sa ma-reach po natin ang pagkaluto ng kanyang hair. So, ayan, kung napansin nyo po kanina, nag-i-spray tayo ng tubig sa laylayan. Kasi, di ba nga, nag-analyze nga po tayo kanina, ang kanyang buhok ay super dry at dati na rin po siya nagkulay. Ang tawag po sa kanyang hair na po ay chemical treated na po. So, ito po yung way and technique ni Lola Kikay na ini-spray po natin. Kasi po, para hindi ganong concentrated ang gamot na pang-riban na lapat sa kanyang hair. Kasi nga, una nga hawo, dry na ang buhok niya at damage na. So, ang tawag ko po dito ay wet application. So, ayan, umabot din po tayo ng 1 hour and 30 minutes. Ayan, ang babad ang kanyang buhok. So, matagal-tagal din po kasi kinky po ang kanyang hair. So, ayan, tagal talaga. Ayan talaga, titis ganda. Baka marupot na yung ilaw natin. Walang tayong gahibla para matest natin kung paki-close up. Dito, lapit ka dito. Paki-close up. Pag nag-elastic na siya, ayan, pag nag-elastic na, ibig sabihin ay luto na. So, check natin ang galaylayan kung siguradong just to make sure na luto na ang kanyang hair. Ayan po mga kalalaki, kaya close up kung maigi anak. Mas maganda kung close up. Ilaw-ilaw! Check natin maigi kung luto na ang kanyang buhok. So, ayan mga kalalaki, kaya naanlawan na po natin ang kanyang hair. Ayan, uulitin ko po ha. Hindi po ako nag-shampoo, wala po akong inano sa kundi anlaw lang po pagkatapos ng rebonding number 1. Para po sa kaalaman po ng lahat, sa mga bago pa na panonood, madalas po kasi tinatanong sa akin yan, mga nagpipm po sa akin na kung sinampuan ko, hindi po, inanlawan ko lang po siya ng tubig. At papaalala ko lang po,
mahalaga po ang tamang pagbabad ng gamot na pag umabot tayo ng rebanding number. Mahalaga po ang oras, focus tayo, tutok tayo kasi po dyan po pumapasok ang back jab or pagka-damage pag nasobrahan naman sa babad. Ayan, sana po gamitin niyo yung technique ni Lola Kikay ha. Focus po tayo sa ginagawa natin. At para sa mga wala pang idea kung ano yung sabihin ng back jab, sa mga bago pa lang nanonood, ang back jab po ay minsan, kadalasan po nangyayari po yan pag hilaw sa pagkakababa ng rebanding number 1. Yan po ang tawag dyan ay back jab. At kung hilaw naman or kulang sa init ng plancha, ayan, kadalasan ay back jab po yan dahil kinulang sa init ng paghagod ng plancha sa buhok. Ang tawag po dyan ay back jab. Yan po ang ibig sabihin ng back jab. Para po sa karagdagan ng idea, kaalaman, para po sa back jab, ayan, meron po akong video. Papapap na lang po dyan. Nagkaroon po ako ng client na back jab po siya, galing po sa ibang parlorista, ayan, at nirepair ko siya, niretouch ko po siya, ayan, dagdag kaalaman po, panoorin nyo po kasi maaaring matutunan nyo kung paano po nyo kaharapin ang back jab at dagdag kaalaman para maiwasan po ang back jab, mga maliban po sa mga sinabi ko pa. So yung mga kalalakay, yan, blower na po natin, tuyuin lang po nating maigi. Yan, siguradong tuyong-tuyo para hindi po mapaso ang ating kliyente pag naghagod na tayo ng plancha. So kaya, sectionin lang po natin at kumuha ng bahagyang manipis na buhok. Ayan, pinong-pino. Ayan, marahan ng pagplansya. Ayan, bigyan ng damdan para maganda ang kalalabasan. Ayan, siguro natin tuyong-tuyo para hindi napapasok ating kliyente. Kita nyo, hindi siya napapasok kasi tuyong-tuyo ang kanyang buhok. Ayan, dire-diretso lang po hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang hair. Nakikita nyo, ayan, katulad kumikintab na, nasyashine na, at nagpipil na, ibig sabihin tama ang paghagod nyo ng plancha. Ayan, patapos na po tayo sa pagpaplansya sa kanyang hair. At pagkatapos ito, pahinga na po tayo ng 5 to 10 minutes. At tapos, diretso na po tayo sa rebanding number 2. Mag-hair color na rin po tayo. Sasabay na po natin ang pangkulay. Okay, don't forget mag-subscribe, like, and share na po para makatulong sa iba. At don't forget, turn on the notification para laging update sa aking mga video. At huwag niyo po kakalimutan, dire-diretso lang po kasi may resulta po sa dulo. Tapusin hanggang dulo mga kalalakay. So, yung mga kalalakay, mag-rebanding number tayo with hair color. Ganito pag ginagawa ng Kikay pag nagmimix ng pangkulay. Ito po nakasanayan ng Lola Kikay. Kanya-kanya pong technique ng mga beautician. Ito po sa akin. Ayan. Unahin po muna natin ang pangkulay. Ayan. Combine po natin ang 00 dust at light blonde. Ayan. Depende po na po sa haba ng kanyang hair. Kaya na po ang mag-adjust. Ayan. Ang light blonde. So, pag na-mix na po natin ang pangkulay. Ayan. Ayan, todo na natin para maganda ang pusyon ng kulay. Ayan, i-mix na muna yung mixer, halolin natin hanggang sa mag-blend ang pangkulay. Ayan, todo halo para maganda. At isunod na po natin ang developer. Ayan, so kung anong dami ng pangkulay, siya rin dami po ng developer. Ayan, mga kalalakikay, nasusundan niyo po ba? So, after na po natin ng sectioning, ayan, siguro din lang po natin lahat ng hibla. Bawat hibla ay mahalapatan ng gamot kasi rebanding number 2 at with color para maganda ang kalalabasan ating ginagawa. Ayan po mga kalalagay, naanlawan na po natin. Tapos na po tayo sa rebanding number 2 with hair color. Ayan, umabot din tayo ng 30 minutes. Ngayon po, ayan, patutuin lang po natin 70 to 80%. Yung mapapansin natin wala na pong tulo-tulo. At ngayon po, ayan, magti-treatment na po tayo. Ayan, tatry po natin ang bagong pan-treatment. Ayan, nabili lang po namin siya for only 65 pesos. Ayan, sa Shopee. Ayan, at marami kami na rinig na
good feedbacks dito, lalo sa mga marites. Talaga daw itong maganda daw nga talaga to. So itatry natin, di tayo pahuli. Ngayon susubukan po natin kung talagang maganda po itong treatment na to. Papakilala ko na po sa inyo ang Hair Brazilian Keratin Botox. Ayan, with 80% straightening, 3 times better than Brazilian Keratin. Ayan, tingnan nga natin kung totoo sinasabi ng mga marites. Sasali na po natin ang Botox na lalagyan. Ayan, kulay orange. Ayan, naamoy ko po siya. Meron po siyang amoy melon. Ayan. Ayan nga po, base po sa aking review, medyo masakit po siya sa mata, kaya tinutukan ko po siya ng electric fan. Pero okay naman siya, very spreadable po siya. Okay naman. At mamaya titignan natin kung ano pa masasabi ko dito sa Botox na to. So mga kalalakay, after na mapahiran natin ang kabuuan ng kanyang buhok, so wait lang tayo ng 45 minutes to 1 hour. Then pagkatapos po ay i-blow dry na po natin at isisil po natin siya ng plancha. Hayan po mga kalalakay, nagbo-blower na po tayo. Pagkatapos po nito ay isisil na po natin yung plancha. Siya nga po pala, marami pala nang tatanong sa mga ginagawa ko pa, nagbabasilyan po ba daw ako sa mga videos ko kung binabanlawan ko daw po. Hindi ko po siya binabanlawan. Ganito po, lilinawin ko ang ginagawa ko. Pagkatapos ko yung mag-Brazilian treatment, leave ko lang siya ng 45 minutes to 1 hour. Then, diretso na po tayo sa pag-blower at isisil na po natin siya ng plancha. Wala pong pagbabanlawang ginawa sa Lola Kikay. Mababanlawan na po na siya after 3 days. Doon pala natin siya paliligoan. So, ay mga kalakay, hayan, nasil na po natin ng plancha ang kanyang hair. So, masasabi ko po sa Botox na to, very spreadable, malambot at shiny. Pero hindi ko lang po masabi kung 80% straightening kasi nga nirebad na po natin ang buhok niya. So, sa next video, tatry po natin na gamitin tong Botox na to sa mga hindi rebanded ang buhok para masabi natin kung effective nga talaga itong 80% straightening. Hala, bongga, nakakatuwa naman, may baon pa palang makeup, lipstick, at damit. Alam na nagpapapictorial sa Lola Kay pagkatapos sa aming paglalaba ng taray. Ayan, ang ganda ng kulay. Bonggang-bongga, manang-mana talaga kay Lola Kika. Ayan, kaya kita nyo, ang ganda. Pag nasa tamang sinagang ilaw kaya, ang malabas ang tunay na kulay. Ayan. Mas maganda pa yan pag nasa labas, talagang matingkad ang kulay. Ganda, taray,